Piyesta sa baryo ng mga aswang ang pinali. Ang pamangkin ko yan. Si Jenny yan. Ang wika ni Aling Marta. At nag-ungulan ang mga aswang. Kahit medyo nakakalayo na ang dalaga, ay rinig pa rin ito ang atungal ng mga aswang habang tumatakbo. Lord, tulungan po ninyo ako. Pangako, hindi na ako tatakas sa mga magulang ko. Lord, please, tulungan po ninyo ako. Ang paulit-ulit na katagang namumutawi sa mga bibig ni Carla. Halos tumulo na ang huog ng dalaga sa kaiiyak. Habang nasa kalagitnaan ng mataas na damo, nakaramdam si Carla ng tila may mga mabibilis na mga paa ang umahabol sa kanya. At rinig na rinig ni Carla ang mga malahalimaw nitong paghingal. Unti-unti bumagal ang pagtakbo ni Carla dahil sa pagod. Kasabay nito ang palapit na mga nakakakilabot na tunog na gawa ng aswang. Nang lumingon ang dalaga, namasdan nito ang aswang na palundag-lundag. Ngunit dahil sa bagal ng pagtakbo, gawa ng pagod at pagsakit ng kanyang mga binti, nagawa nitong abutan si Carla at biglang lumukso ang malaking nilalang sa likurang bahagi ng babae. Agad nitong kinagat ang balikat ng babae na nagdulot ng pagdurugo ng kanyang balikat. Nakipambulo si Carla sa aswang habang sumisigaw, Layuan ninyo ako! Napatiyaya naman ito at doon ubod na lakas niyang sinipa ang aswang, ngunit gumanti ito ng kalmot sa kanyang pisngi. Tulong! Isang impit na sigaw ang pinakawalan ni Carla. At isang malalakas na putok ng baril ang sunod-sunod na narinig mula sa di kalayuan nang biglang bumulagta ang aswang at nadaganan ang babae. Ano pa? Ang baho mo. Wisit ka. Iritang turan ng dalaga habang inaalis ang katawan ng aswang sa nakadagan sa kanya. At nakita niya ang isang lalaki na papalapit sa direksyon niya. Halos nanlalabo na rin ang mga mata ng dalaga dahil sa mga dugong lumalabas sa balikat niya. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at namukaan niya ang lalaking papalapit. Ikaw, yung driver ng van. Agad na tinulungan ng lalaki ang dalaga upang makatayo at inakay. Habang inaakay nito ang dalaga, ramdam nila na may paparating dahil sa mga yabag nito. Nagmamadali ang dalawa upang makarating sa van. Hingal na hingal ang dalawa nang sumakay ng van. At nagmamadaling pinaandar ng driver ang van. Nang medyo nakakalayo na sila, nilingon ni Carla ang likuran. Nakita nito kung paano umatungal ang mga aswang nang makita nito ang patay nilang kasamahan. Ako nga pala si Mang Emil. Tagpakilala si Manong driver sa kanya. Tama ho. Pero paano ko kayo nakarating dito? Diba iniwan ko kayo sa terminal? Takang-takang tanong ng dalaga. Noong ikiniwan mo ko sa terminal, ikinulong nila ko sa isang kwarto at muntik na nila kong gawing hapunan at pagpiestahan. Buti na lang, lagi akong may pit-pit nito. At ipinakita ni Manong Emil ang pilak na krus na kanyang dala. Lagi ko tong pit-pit kahit saan ako magpunta. Salamat po, Manong. At binalikan mo po ako. Ining,
Sa susunod, huwag kang basta-basta sasama sa malalayong lugar kagaya nito. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, ay may nabangga silang isang matandang tumatawid. Manong Emil, may nabangga po tayo. At akmang bubuksan na ni Carla ang pintuan nang agad na sinigawan ito ng lalaki. Huwag kang bababa, hindi tao ang nabangga natin. Tumingin ka sa likuran natin, sa side mirror. Walang tao sa likuran. Dahil kung totoong may nabangga tayo, dapat kita natin sa salamin. Ayon kay Mang Emil. Pero Manong Emil, meron nga, ayun o, lumingon kayo sa likuran, bahagi ng sasakyan, may matandang nakayuko. Hindi iyan tao, Ining. Tignan mo ulit sa side mirror, wala siyang refleksyon sa salamin. Ganun na lang ang pagkagulat ni Carla nang tignan nito ang matanda sa side mirror at wala nga itong refleksyon. At napagtanto nito na hindi nakikita ang matanda sa salamin, ay umakyat ang kilabot nito sa buong katawan. Manong Emil, patakbuhin mo na, siguradong nasundan nila tayo. Sigaw na saad ng babae. Agad naman pinaharurot ni Manong Emil ang sasakyan at muli ay napamulagat at napahinto ang sasakyan nang mamataan nila ang isang lalaking hubad at puno ng langis ang buong katawan. At di lang yan, tumutulo rin ang laway nito. Ining, kumapit ka! Agad na pinaharurot ito ang sasakyan at sadyang sasagasaan ang aswang na nakaharang sa daan. Nang magpang-abot ang sasakyan at ang aswang, laking gulat ng dalawa nang hindi man lamang ito nayanig ng ban. Dahil sa dalawang kamay na pumipigil sa pagtakbo nito. Ay! Mang Emil! Palahaw ng babae. Tumahimik ka dyan! Walang magagawa ang kasisigaw mo. Kunin mo ang binditadong tubig dyan sa compartment. Dyan sa harapan mo. At tinuro ng lalaki ang isang lalagyan. Agad namang kinuha ng babae ang tinutukoy nito. Nang iaabot na ng dalaga ang binditadong tubig, napalingon ito sa likod ng sasakyan. At doon namatahan nila ang isang kumpol na mga aswang na halatang galit na galit at gutom na gutom base sa mga itsura at hangos ng mga ito. Habang inaabot ni Carla ang binditadong tubig, nagwika itong, Mang Emil, sa likod po, ang dami nila. nang lingunin sa likod ni Manong Emil ay napagmasdan nito ang dami ng mga aswang. Napalunok ito habang nakikipagtagisan ng lakas sa aswang gamit ang kanilang sasakyan. Agad-agad nitong hinablot ang binditadong tubig. Nang mahawakan ni Manong Emil ang bote, nakita ito ng aswang at walang ano-ano'y binasag nito ang salamin ng harapan ng sasakyan. At lumusot ang malaki, maitim, mabalahibo at naglalangis nitong mga braso. Carla, kunin mo! Kunin mo yung bote! Habang habol hininga ang lalaki, napatulala si Carla at tila hindi nito alam ang gagawin dahil sa labis na takot na nangingibabaw sa katawan ng dalaga. Habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal ng aswang sa kawawang si Manong Emil, muli ay sumigaw si Manong Emil. Carla, iyong holy water! At doon pa lamang bumalik ang ulirat ng dalaga. Nanginginig ang buong kalamnan ng dalaga habang kinakapa sa sahig ng sasakyan ng bote. Hindi magkandatuto ang babae sa pagkapa habang hinihingal at umiiyak dahil sa nasasaksihang eksena sa pambubuno ng aswang at ng si Manong Emil.
na tila sa pelikula mo lang makikita. Wakas ay nakuha nito ang bote. Agad niya itong binuksan at winasiwas sa mukha ng aswang na agad na nakaramdam ng sakit dahil sa binditadong tubig. Ah! 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 Nagsisigaw ito dahil sa pagkakapaso ng mukha ng aswang. Habang namamalipit ang aswang, pinaharurot ni Manong Emil ang ban at sinagasaan niya itong muli. Ah! Sigaw ng nasagasaan na aswang. Habang papalayo, ramdam ni Manong Emil na may lumukso sa ibabaw ng bubungan ng ban. Humawak ka ng maigi, ineng! Muli niya itong pinatakbo sa pinakamabilis at biglang apak ng preno ng sasakyan. Mula sa itaas ng bubong ay nahulog ang isang aswang sa bubungan. Muli ay pinatakbo ni Manong Emil ang van at sinagasaan nito ang nahulog na aswang mula sa itaas ng bubong ng van. Ramdam na ramdam ni Manong Emil ang paglagotok ng mga buto ng sinagasaan niyang aswang. Nang biglang may bumasag sa salabin sa gilid ng pinto kung saan nakaupo si Carla at hinablot ang buhok nito. Sumasabay sa hangin ang isang manananggal dahil sa bilis ng lipad nito. Ah! 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 Habang nagsisisigaw si Carla ay pilit siya nitong hinihila palabas ng sasakyan. Carla! Carla! Lumabang ka! Napunit na ang ilang bahagi ng damit ng babae at bumaon na rin ang mga kuko ng manananggal nang biglang mapansin ni Carla ang isang posteng papalapit. Ah! Ubod lakas niyang sigaw at pilit niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan upang tamaan ang aswang na humahabol sa kanila. Sa pagbukas ng pinto ay ubod lakas na nahumampas sa muka ng aswang ang pinto ng van at nang lumingon ito sa harapan ay tumama ito ng pagkalakas-lakas at tumama ito sa isang posteng papalapit. Sumambulat ang dugo ng aswang sa mukha ni Carla at agad itong kinabig ang pinto ng van upang isara. Ang tawa ni Mang Emil. Ang galing mo, Carla! Habang hingal naman ngumiti si Carla at doon ay tuluyang nakalayo ang dalawa at nakaligtas sa baryo ng mga aswang. Yun no, isang magandang kwento po ang ating natapos mga kilabot. Alam ninyo po mga kakilabot, hindi porket nasa makabagong panahon na tayo ng teknolohiya ngayon, hindi na umiiral ang mga gantong elemento. Nariyan pa rin sila hanggang ngayon mga kakilabot. Kaya dapat lagi tayong handa anumang oras, hatigit sa lahat panatilihin nating malakas ang ating pananampalataya sa ating dakilang Ama. Ang ating mapupulot sa kwentong ito na aral ay ang pagsabi ng tapat sa ating mga magulang. Huwag kayong magsisinungaling sa ating mga magulang kung saan man tayo pupunta at huwag rin natin silang tatakasan kapag hindi nila tayo pinayagan. Nang sang ganon paraan ay lagi kayong ligtas. Kung payagan man nila kayo ay alam nila kung saan kayo pupuntahan kung sakali mang magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa inyong pinuntahang lugar. Lagi po natin tatandaan na ang pagsasabi ng tapat ay nagdudulot ng magandang kinabukasan sa ating pamumuhay. Bye-bye!